What up guys, Gerald from TSI TV, back another episode of Reaction Time. So yun nga po guys, nung mga nakarang araw o nung weekend ay nagkaroon ng medyo mainit-init na usapan sa mga netizens natin sa pagitan ni Colonel Edison Bong Nebrija versus retired Colonel Bonifacio Busita. So noong March 4, 2021, nag-post ng YouTube video si Colonel Busita na may title "Walang batas na nagbabawal sa angkas na nakatsinelas", kung saan humingi ng tulong ang isang rider dahil natikitan sila ng MMDA enforcer ukol sa suot ng back ride na nakasandals. Now, bago natin lang mag-continue, dapat talaga ipopost natin to nung Monday. However, naghintay tayo, nagbaka sakali tayo, umasa tayo na baka mag-react ang LTO dito kasi para doon nagkakalituan doon sa sandals na yan yung back ride sandals, na huhulihin ba yung naka-sandals na back rider o hindi. To be fair, naintindihan ko na for safety reasons yun protection mo rin naman yun as a back rider na magsapatos ka. Kung nakachinelas ka kasi mas prone ka magasgas, masugatan, maputulan ng daliri. Iba pa rin yung nakasapatos ka. But syempre nga, kung ano yung nakasaad sa batas, kung ano nakasunod sa memorandum, syempre, yun ang masusunod. Anyway, going back nga, to be fair kay Colonel Busita, ay nag-confirm muna siya sa metro base ng MMDA kung may rule nga ba na nalabag ang rider. So watch this clip. Kapatid, good morning. Metro base. Kapatid, pakicheck na kung may ordinance na kayong ipinatutupad na bawal na nakasingalan ng backlight. May rider, pinitikan dahil lang kayong backlight. Nakasinelas, ang alam ko, walang batas at walang ordinance na gano'n. Paki-double check please. Okay, please. Thank you. Hintay ko, kapatid. Ano? Bawal na nakasinelas ang angka. Anong ordinance yan? Ano nakalagay? Nakibasa. O tapos, sinabi dyan, backride? May nakita ka dyan, backride? O, di ba? Ano ang interpretation nito, kapatid? Pakita na, wala sinabi ng backride, pero hindi dito. Ang tinutungkol dyan, yung rider, hindi yung backride. Diba na, dinarify ko. So, walang nakalagay dyan, backride yan, walang slipper. Okay, very good. Klaro, nakakuha ko na yung informasyon na kailangan ko. Pinavalidate ko lang, makamali ako Okay, klaro, salamat. Kung papanoorin nyo ang video, tila pangkaraniwan lang naman na pagsagip ito ni Colonel Busita sa mga rider at naging happy ending naman ito sa rider. Plus, natuto ang nantama ang MMDA enforcer, kaso dito naman pumasok si eksena si Colonel Bong Nebrija. Huwag nyo kaming sisisihin! Huwag kami ang sisisihin nyo! Inaayos namin ang traffic dito! Nung mga nakaraang araw ay nag-post sa social media sa kanyang Facebook personal account si Mr. Edison Bong Nebrija at ito ang kanyang komento ukol sa issue na ito. Ilabas mo ang batas na nagtatalaga sa iyo ng kapangyarihan na pagbayarin ang enforcer namin ang isang araw na sweldo ng hinuli nila. Baka usurpation of authority ka boy para iutos at ipilit sa enforcer namin yan. So comment lang natin doon guys sa yung usurpation, ito yung parang nagpapanggap ka, pero may paliwanag si Attorney Libayan later para papakita ko sa inyo yung link. Let's continue. Kung may problema ka sa huli namin bilang dating pulis at miyembro ng HPG, alam mo dapat sa adjudication nare-resolba yan at wala kang karapatan pakilamanan huli ng enforcer namin. Kapag mali enforcer namin, yaan mo yung hearing officer, ma-resolution yan at hindi ikaw. Kung gusto mong mag-hearing officer, mag-apply ka sa MMDA at di yung nagpapasikat ka sa YouTube. Marami ka bang views? Malaki na ba kita mo? Pampondo sa eleksyon? Huwag mong gamitin ang mga pobreng enforcer namin sa pamumulitika mo. Ginagamit mo lang ang riding community para sa political advancement mo. Pwede ba? Wala ka pang isang salita. Sabi mo sa enforcer namin, bayaran niya lang, di mo na iba-viral video mo. Nakiusap pa sa'yo at umuo ka naman kasi may pamilya rin yung enforcer. Tapos in-upload mo pa rin para magpasikat. Yan ba ang tatakbong party list? Walang isang salita? Gamitin mo, galing mo, wag ibang tao. Minsan mo pang ulitin yan sa MMDA enforcer namin kahit hindi sa EDSA
maghanda ka na ng abogado mo. But wait, there's more. Pinag-uusapan na ng MMDA legal team anong pwedeng ikaso sa pakikialam mo sa trabaho ng enforcers namin. Okay, medyo mabigat-bigat ang mga sinabi ni Colonel Bong Nebriha, no? Pero ang comment muna tayo doon sa part ng nagpapasikat ka sa YouTube at marami ka bang views? Malaki na ba ang kita pampondo na sa eleksyon? For me, out of the line na tong sigurong comment ni Colonel Bong Nebriha, no, na parang wala naman sigurong kinalaman pa yung pangingelam niya. Para sa akin lang naman, yung pangingelam niya dun sa huli, dun sa issue naman sa pagpopolitika or kung tatakbo man si Colonel Busita. Kasi karapatan naman ng lahat ng taong kung gusto nilang tumakbo bilang kung ano man ang gusto nilang pwesto sa pamahalaan, karapatan nila yon. Ngayon, kung tatakbo siya o hindi ko alam at pasasara sa akin, napaka below na belt itong part na to na parang pati yung pagtakbo, parang ganon. Okay na sana yung part na yung kinokol mo ukol dun sa paghuli or dun sa usapan na dapat may hearing officer, which is dun, pabor naman tayo doon. Then, meron din dito yung wala ka pang isang salita sa to kay batas din natin pag sa kanyang link doon yung panoorin ng kung anong ibig sabihin itong part na to, Ngayon meron din sinasabi dito na maghanda ng legal team. Para sa akin, hopefully maging private na lang sana to at hindi na maging malaki pang issue. Sana mapag-usapan na lang. Next, meron ding nailabas na i-post si Colonel Nebriha tungkol sa isang napakahabang post, at kung saan gina-justify na dapat talagang hulihin kapag ang backride ay hindi nakasuot ang tamang dress code like sandals or tsinelas. Nasa description below ang link ni Atty. Libayan ng batas natin upang linawin ang mga legal terms nito at para lumawak din ang inyong kaalaman ukol sa issue na ito. So this is the clip kung saan pinupuna ni Colonel Nebriha si Colonel Busita. So sa mga di pa nakita, ito na yung certain clip na certain minutes nung video na to. Let's watch. Alam ko, hindi lang dito nangyayari yan. Ang tanong ko sa'yo, may pera ka dyan? Meron siya kaso hindi sapat. Magkano yan? Nasa around 500. Pwede na sa'yo 500. Makakaabot ka pa ba? Hindi na. Update. Hindi, absent na siya. Oh, bigyan mo na lang 500. At saka yun naman, pwedeng ipakancel na lang sa loob. Pwede niyang... Sabi din naman yun eh. Ah, Hindi ba sabi naman yung dun sa tingin? Kaya naman gawa ng paraan yan, ipakancel yung ticket. Parang ang babayaran lang yung danyos dito. Pero yung ticket doon, sabi naman kasi sabi din naman. Magja-justify naman ninyo yan kasi mali yung apprehension. So guys, narito naman ang mga comments ng mga netizens sa post ni Colonel Bong Nebriha. Nagtatanong lang po, kung sakaling ikinontes ni Ryder at nanalo siya, may penalty po ba ang huli? O sorry na lang sa abala? Marami kasing nahuhuli na kahit alam nilang walang violation ay pinipili na lang nilang magbayad ng penalty dahil sa abala at wala din naman daw mangyayari dun sa law enforcer. Kung may mali ang law enforcer, may pananagutan ba ang superior officers, chain of command? Ito ang sagot ni Mr. Edison Bong Nebriha, kung mali ang huli, may proseso. Yung pakikialam niya wala sa batas at wala siyang authority. Iba pang comment ay, Sir Edison Bong Nebriha, never pa ako nahuli at never pa ako nag-contest. Pwede ba mag-demand ng damages ang driver kung pabor sa kanila ang decision ng adjudication board? Sabi ni Sir Bong, that will be part of the resolution. Even to the point na kinakasuhan ng abuse of authority mga enforcers na napatunayan na abuso sa huli. So malinaw naman guys, dun sa part ng pagkakaroon na adjudication process o yung para pag-ayusin or i-contest ang isang ticket ay possible na based sa sagot ni Sir Bong, posibilidad naman pala na magkaroon ng dun yung pag-usapan yung damages or yung pwede mong isingil dun sa enforcer kasi fair naman talaga yun na napaka-unfair nga naman talaga, maaabala ka sa isang araw mo na mali naman ang ticket sa'yo. So ako, naintindihan ko naman yung part sa mga riders na yun na kahit hindi nga sa riders kahit sa mga driver na alam mo yon, alam mo namang tama ka, nasa tamang lane ka, tapos bigla ka nahuli at ngayon contest ka dahil sayang yung araw mo, 'di ba? Or kung may leave ka, gamitin mo, 'di ba? After ng adjudication process, magpahinga ka muna at yun, 'di ba? Para yung proseso magawa talaga natin ng tama. So pag-usapan na rin din natin, total usapang MMDA na rin naman to. Narito naman yung ilang mga pictures na kumakalat laban sa MMDA na akala ng iba ay hindi pa na-actionan. Kung makikita nyo itong post na to, yung dalawang nasa baklaran na to,
yung dalawang MMDA officers ito, which is luma na tong video, picture na to. At sabi nga sa ibaba, matagal na po itong larawan na ito at nabigyan na din ng violation ticket. Salamat po. Yung isa naman is yung no parking sign na MMDA din ng sasakyan ang nasa picture. At sabi dito ng MMDA, matagal na po itong larawan na ito at nabigyan na din ito ng violation ticket. Salamat po. Mabawasan lang yung toxicity kasi ang daming lumalabas ulit ng mga pictures na luma na at aksyonan na. So, huwag na natin balikan to at huwag na tayo magpakalat pa ng hate laban sa MMDA. So, basahin naman natin ang pinaka-latest na post ni Colonel Bong Nibriha ukol sa issue na ito. Wala naman akong sinabi na tama enforcer namin. What I said was, there is a process for that. What I am asking for is the authority to bully our enforcers and ordering them pay for their apprehension. So, sa nabasa naman natin, nililinaw nga ni Colonel Bong Nibriha na wala naman siyang issue regarding do sa paghuli, dung maling paghuli nung kanyang officer, no? At kung babalikan naman talaga natin yung original na post niya, hindi yun ang issue niya. Ang issue niya yung kay Colonel Busita, kung saan yun nga nangyalam siya, which is sorry sa mga fans or sa mga supporters ni Colonel Busita, is yun nga, nangyalam siya do sa proseso ng MMDA. Now, gusto ko lang din naman basahin tong yung isang comment ng isang netizen do sa batas natin. Let's read. Dapat kapag may hinuli ang enforcer at may mali dito, sasabihin ni enforcer na i-contest na lang, tapos pag napatunayan na mali talaga ang panguhuli ng enforcer, dapat may batas na matanggal sa serbisyo yung enforcer para di naman lugi yung motorista na nag-contest kasi laking abala ginawa nila sa maling panguhuli nila. Okay, no? So ang comment lang natin dun sa netizen na yun, no? Marahil dala ng mataas na emosyon ang kanyang comment na ito, no? Hindi ako pabor dun sa sinasabi niyang tanggalin na lang bigla ang nagkamaling enforcer. Lalo na, take note, lalo na kung hindi naman napatunayan na abusado ito. Baliktarin natin ang sitwasyon, guys, no? What if ikaw ang nagkamali sa trabaho mo sa inyong opisina o kung saan ka man nagtatrabaho, pabrika, call center, supermarket, police, o kung ano mang posisyon mo o trabaho mo, no? Dahil sa isang honest mistake o kundi mga honest mistake, pagkakamali mo talaga, as in pumalpak ka, baksak, fail, tanggalin ka rin bigla. Payag ka ba? Justice din ba yun dun sa nagkamali na gusto mo na lang siyang tanggalin? Ano to? May tawag sa dyan, one strike policy, di ba? Isang mali, tanggal agad. Fair ba yun? Kung babalitan natin ang sitwasyon, kung ilalagay ko sa sitwasyon mo, baka may magsabi, public official din naman yan or public, naman siya, servant naman siya tatawag na nila. Pag ginawa natin yun, mauubos yung mga public, natin, servants natin, no? Yung mga officers, mauubos yan. Kada mali. So, sinong papalit? Ikaw. Tayo. Gusto mong tumayo ng buong araw sa kalsada dahil sa isang pagkakamali ng officer, tanggal agad. Ang payag ako, tanggalin o sibakin yan kapag napatunayan talaga na abusado. Kumbaga, nakatatlo, nakalima, nakailang beses na talagang, o kaya huling-huli na sa CCTV o sa camera na talagang nangungutong, nangungulimbat, manggagancho, manloloko, kung ano man lahat ng man yan, mga seaman, nagkakaan nila, no? Kung ano mang simang loloko, simang gargancho, yun, talagang payag akong tanggalin at sibakin na yan sa trabaho. At dapat nga magkaroon pa ng public notice yan na ito ang kanyang ginawa at pagbayarin din dapat. Okay, so anong conclusion natin dito, no? Pasensya, medyo mahaba na tayo, no? Para sa akin ay parehong nasa katwiran, pero pareho ring nasa mali. So patawarin niyo ako sa mga supporters ni Sir Bong at ni Colonel Busita, no? So liwanagin natin bakit pareho silang tama at pareho rin naman silang mali. Sumula muna tayo kay Colonel Busita, no? Tama na tulungan ang rider at magpaalaala na kung ano ang tama sa mga enforcer. Wala tayong tutol dyan Marami tayong natutunan sa video niya na ito pala dapat natututo ang rider at yung mga enforcer na nanonood sa internet natututo rin. Win-win, di ba? Ika nga nila. Ang mali naman is yung pag-overstep niya sa process ng MMDA. Hindi niya sakop ang pag-ayusin ito lalo na kung nagawa na yung ticket at pagbayarin ang officer. Tandaan natin, kung nabigay na yung ticket, usually, ang alam ko sa proseso ng MMDA is talagang kailangan dumaan na yan sa opisina pag nagawa na yung ticket. Pero kung hindi pa naman nagawa ang ticket, pwede pa pakiusapan yan Pwede pang makapagpaliwanagan yun. Yung ginagawa nga sa mga YouTube videos ni Colonel Busita na tinutulungan niya yung mga riders. Lalo na yung mga hindi pa yung ticket, no? Yung
may mga malasakit din naman na enforcer na naghihintay para maliwanagan din naman sila, no? At ang magandang dito, kasi baka may nagagalit, hindi, dapat ganito, dapat mabilis ang proseso, dapat kahit sino pa siya ang tama, si Colonel Busita. Hinay-hinay tayo sa pananalita natin ng mga netizens, no? Ito lang yung example natin dyan. For example, sales person, no? Nagbebenta tayo sa SM, man. Mas may customer tayo, no? Nakapag-transaction na tayo kay SM salesperson. At ito na po yung may mali ka. Sabihin natin nagkamali ka. Papayag ka ba na yung taga Robinson na salesperson ang mangengelam dun sa transaction niyo ni nung customer mo? 'Di ba? Parang hindi naman yata tama 'yun. Dapat kung may mangengelam man doon, yung taga SM din, yung supervisor ng SM or basta representative ng SM, hindi yung representative ng Robinson. So I hope na naintindihan niyo yung punto ni Bong Nibriha doon, no, na yun yung naintindihan ko sa part niya. Hindi naman niya alam mo yun lang naman issue niya kung babasahin niyo na maigi. Maliban doon sa pag-call out niya doon sa political thing, pero yung sa simula okay tayo doon . Tama nga naman, may sense nga naman . Bakit nga naman papakialaman ako ng wala naman sa pwesto na to. 'Di ba? Parang dapat kung may mangingialam at mag-aayos dito, yun nasa department din nila. Next. So kay Colonel Nibriha naman tayo, no? Tama siya in a sense of yung katwiran niya ukol dun sa pag-overstep ni Colonel Busita. Wala naman tayong tutol dun . At wala rin sa post niya na kinukonsinti ang maling enforcer niya. Ano ba ang mali ni Colonel Bong Nibriha? Kailangan pa ba talagang mag-call out sa social media? Hindi ba maaaring i-resolve ito privately? Lalo na kung active public officer ka? Para saan pa yung spokesperson ng MMDA? Di ba ito ang kanyang trabaho? At sa panghuli, no, isa sa mapapansin ko medyo talagang na off ako kay Colonel Bong Nibriha, no, ay dapat na bang haluan ito ng kulay politika? Yun lang naman yun . Kailangan pa bang dagdagan ng kulay politika ang issue na to? Yung panguhuli, biglang pasok politika. Wala, pangit sa argumento yon. Wala sa, kumbaga, wala siya talaga . Hindi siya lulusot no? Pag-usapang huli dapat tayo magko-concentrate. Hindi na yung dadagdagan ng pamumulitika pa. Now, at the end of the day, no, para sa akin, no, pareho lang namang hinahangaan ko yung dalawang personalidad nito, no. Pareho naman silang may malasakit sa bayan at nagsisilbi sa taong bayan. Actually, bago ko na lang tapusin tong part na to at pa-conclusion na tayo, no. Gusto ko lang din basahin tong part din na to na napapansin kong tila sana umabot pa sa part ng video na to na gusto ko talagang mapag-isipan to ng taong bayan, no. Sabi dito sa akin sa comment section dito, no. Isang beses, paano kung marami na siyang natikitan ng ganon pero di lang nagre-reklamo dahil walang oras o ayaw ng abala, kawawa taong bayan. So ito yung sagot ko lang naman sa kanya. Let the due process takes its natural path. Kung napatunayang maraming beses na nagkamali, edi pwede isuspend or i-terminate ang enforcer. Ito ang problema sa society natin. May nakikita tayong mali, pero dahil maaabala at sayang sa oras, hindi na tayo magre-reklamo. Kaya tuloy mas lalong hindi nako-correct ang mga mali. Let's always remember when emotions are high, intelligence is low. So yun lang yung gusto kong yung pagbabago sa bansa, hindi yan nagsisimula kung kani-kaninong tao. Dapat nagsisimula yan sa atin mismo. Kung may nakikita ka mali, ireklamo mo, meron tayong hotline para sa mga ganyan. May 888, may presidential complaint na nasa description below kung di nyo alam, no, i-copy paste nyo, pwede kayo mag-email, pwede nyo i-text, pwede nyo tawagan para ma-resolve. Nasa pagkakataon na natin ngayon na ireklamo o ituwid ang mga nakikita nating mali. Huwag na tayo umasa kay Colonel Busita, Raffy Tulfo, gumawa rin tayo ng sarili nating hakbang. O kaya, mas maganda, sumunod tayo sa mga panuntunan sa batas. And, baka sabihin naman natin, napakasama ng MD, mga manguhuli yung mga yan, no? Ang comment ko lang dito, no, I do recommend na panoorin nyo yung mga video ni Gadget Addict na nagko-cover sa MMDA para makita nyo rin naman, guys, ang mga mabubuting gawa nito sa ating bansa. Nasa description below ang link nito. So that's it for episode, guys. Don't forget to like, comment, and subscribe, i-share nyo itong video at i-click ang notification bell para update kayo sa mga latest updates. So again, guys, see you next time. Ingatan nawa kayo na Diyos inyong mapagawa, and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye.